Show Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:06 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa buos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kang desisyon, mga hibubuno Radyo Pilipinas. sa sektor, mga danagpong ng balita, diri sa Iloilo, at mga bahin sa kabisayan nagkatunan. Mga balita na natipon sa sulod sa naligan ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Watch. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Ini ang Headliners Bus Adlaw sa Miyerkules, Hulyo 9, tuwing 2025. Ako ang inyong tagbalita, JP Hervas, kagkaroon sa aton mga headlines. Committee Chairmanship sa Sangguniang Panungsod, ginpang-asay na Councilor Shin Mabilog, wala sang komitiba. Vice Mayor Lablab Baronda, ginpabutyag na hindi matuod na maging Chief of Staff sini si former Iloilo City Mayor kag sa karon Special Advisor to the Speaker, John Patrick Mabilog. Governor Defensor nagpadulong sa DBM Central Office para personal nga idaho ang tatlo ka funding request letters. Balor 2 milyones pesos ang iligal nga droga na kumpiska sa bypass operation sa Dumaro, Capiz. Pulis na sapuan patay sa Baratak Nuevo Police Station. DTI Western Visayas magabukas ang bootcamp para sa mga lamharon nga negosyante. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:08 na sa hapon. Kagaron sa detalye sa mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Wala ginhatagan sa committee chairmanship si Iloilo City Councilor Shin Marie Mabilog kasunod sa distribution sang komitiba sa giniwat nga sesyon sang Sangguniang Panglungsod. Nagbayag kung tanin isang interes sa Mabilog na pamunuan ang Education kag Committee on Labor and Employment apang wala ini aprubahan na. Sabdo sa ginaprubahan nga committee chairmanship, pagapamunuan ni Councilor Lindon Akap ang Committee on Veterans, Retirees, Elderly and Disabled Person, Committee on Games, Amusement and Professional Sport. Yara naman kay Councilor Sed Free Cabaluna ang Committee on Police, Fire, Penology, Public Safety, Order, Security, Dangerous Drugs and Rehabilitation. Committee on Transportation, kag Committee on Communication and Public Information. Si City Councilor Nene De La Liana naman ang mag-auyat sa Committee on Social Services, Committee on Information Technology and Computerization. Si Councilor Romel Duro naman ang Chairman sa Committee on Energy and Public Utilities, Committee on Public Services, Environmental Protection and Ecology. Si Councilor Rodolph Ganson ang magapamuno sa Committee on Education, Science and Technology, Committee on Trade, Commerce and Industry, Committee on Domestic and International Relations. Si Kagawad Mandri Malabor ang Chairman sa Committee on Market and Slaughterhouse, Committee on Urban Poor, Human Rights and Minority Groups, kag Committee on Moral Recovery. Si Councilor Francis Parco naman ang Chairman sa Committee on Women and Family Relations, Committee on Agriculture, Fisheries, Aquatic and Natural Resources. Pamunuan naman ni Councilor Rex Sarabia ang Committee on Rules, Ordinances, Resolutions and Style, Justice and Legal Affairs, Committee on Personnel, Good Government and Public Accountability, and Oversight Committee o kung ang Blue Ribbon Committee, pati na ang Committee on Appropriations. Si Mig Treñas ang Chairman sa Committee on Tourism, Culture and Historical Affairs,
Committee on Urban Planning, Housing and Land Development, Zoning, Expropriation, Assessment and Land Acquisition, kag Committee on Local Accreditation. Si Johnny Yang sa Committee on Engineering, Construction and Public Works, Committee on Disaster Relief o kung Disaster Management, kag Committee on Animal Welfare. Si Alan Zaldivar sa Committee on Health, Sanitation and Hospital Services, Committee on Cooperatives and Livelihood, Committee on Labor, Employment, Manpower Development and Placement. Si ABC President Erin Ong sa Committee on Ways and Means, Committee on Barangay Affairs and Community Development, kag si Councilor Gemma Implica sa Committee on Youth and Sport Development. Samtang, Radyo Pilipinas News. Vice Mayor Labla Baronda ginpabutyag nga hindi matuod nga mangin Chief of Staff si former Iloilo City Mayor kag karon Special Advisor to the Speaker John Patrick Mabilog. Ang detalye sa balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas Report. Hindi matuod ang ganap ng impormasyon ng mga Chief of Staff ni Iloilo City Vice Mayor Labla Baronda, siya na City Mayor, kagkaroon Special Advisor to the Speaker, Jed Patrick Mabilog. Sa interview sa City Hall Press, kay Vice Mayor Baronda ginambal sini nga fake news ang impormasyon. Dugang pa sa BC Alcalde, wala siya kamalukon sa diin naghalin ng impormasyon, kagin pahayag pa nga overqualified si former Mayor Jed Mabilog sa posisyon. Bilang advisor to the Speaker, dako ina nga posisyon ang ginauyatan ni Mabilog, kag suno kay Baronda wala ini sang intensyon nga himuon nga Chief of Staff ang anay alkalde. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Sa ibang pagid nga balita, personal nga nagpadulong sa Central Office sa Department of Budget and Management si Iloilo Governor Arthur Dexter Jr. agud ihatag ang tatlo ka request letter para sa dugang nga pondo sa mga ginaluso nga proyekto. Lakip sa ginpanugyan nga pondo sa gobernador ang pagbatapos sa Halao River Multipurpose Project ug JRMP Stage 2 balor 5.9 billion pesos. Magiwas sa Megadam, ginpangabay man ni Defensor ang dugang nga pondo para sa pagpatukod sa Smart Government Center sa Barangay Bolong Weste kag Inangayan, Santa Barbara. Ang Government Center may araman sa state-of-the-art sports arena, convention kag regional training center, accommodation kag mixed-use development. Ang Department of Public Works and Highways ang nagapatuman sa Phase 1 sa proyekto, pinaagi sa inisyal nga budget nga 100 million pesos. Ang isa pagka-budget request letter kag Presidente Defensor para sa reinstatement sa Local Government Support Fund o kon LGSP para sa probinsya sa Iloilo, balor 202 million pesos. Gagamito naman sa pagpatukod sa Putotan Commercial Complex kag pagpasemento sa mga dalanon. Radyo Pilipinas News. Samta mga prinsipal, dapat siguraduhon nga safe ang school environment sa mga estudyante sunod kay Senator Sherwin Gatchalian. Ang detalye sa balita sa report ni Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas Report. Dapat siguraduhon sa mga prinsipal nga safe ang school environment sa mga estudyante. Ini ang pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian, co-chairperson sa 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2, matapos ang nagluntad ng foul odor inhalation sa Barangay Pisanan, Sibalom, Antique nga nagresulta sa pagdala sa masobra isa kagatos nga estudyante sa mga balay bulungan sa Hulyo 2. Dapat sunog kay Senator Gatchalian nga may first aid kag first responders sa mga bulutmuan ilabi na nga hindi malikawan ang pagluntad sa mga insidente. Kung madumduman kin pangdala ang pila ka mga estudyante gikan sa Sibalom matapos nga naka-eksperyensya sa kabudlay sa pagginhawa, palanakit sa tiyan kag chest pain matapos nga nakasimhot sa hindi matumod nga chemical. Samtang ginpayag pa ni Senator Gatchalian nga amuman ang chair sang Senate Committee on Basic Education nga isa man sa ginarekomenda nila agud malikawan ang school bullying among pagpahamtang sang closed circuit television o CCTV cameras sa mga bulutmuan. Pahayag ni Senator Gatchalian nga epektibo ang CCTV sa pagtapna sang school bullying. School environment ay safe, ligtas, at siguraduhin
first aid sa mga eskwelahan natin. Hindi natin minsan maiwasan yung ganito sa pag-init, sa may nakakain. Importante may first aid at first response. Nabatian ang kabayang pahayag ni Senator Gatchalian. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Eranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang nagapabiling nga suspendido ang in-person classes sa Pisanan National High School kag kaiping Pisanan Central School sa Sibalo, Mantique. Naging kumpirma ni Dr. Nicasio Frio, Schools Division Superintendent sa ginpadalang mensahe sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sino kay Frio, ginahulat pa sa gihapon ang mangin abiso sa Task Force Pisanan kung sarang na makabalik ang face-to-face klase sa lugar. Sa baylo, nagapatuman ang mga bulutuan sa alternative delivery mode agon masiguro nga padayon ang pagtuon sa kabataan. Kung maduduman sa Hulyo 2, ginatos kay estudyante sa barangay ang gintabangan bago naglain ang pamatyag sa tapos makaklo sang baho nga tugtog karon ginahibalo ang matuod nga ginhalinan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Wala na sang kabuhi nga nasapuan ang isa ka pulis sa sulod sang Barotac Nuevo Municipal Police Station. Ang biktima, isa ka police staff sergeant kag-assign sa finance section sa Barotac Nuevo Municipal Police Station. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nagsaka sa rooftop sa istasyon ang isa ka pulis para magbuhat sang iya kalo kag nasapuan sini ang biktima nga dugoon nga may igo sang pagkatiro. Nasapuan naman sa tipad sang biktima ang iya sini PNP issued firearm kag mga basiyo sang bala 2 ka metro ang kalayon sa iya. Sa karon nagabot na ang scene of the crime operative sa Barotac Nuevo Municipal Police Station para iproseso ang crime scene. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Valor 2 milyones pesos ang iligal na droga na kumpiska sa bypass operation sa Banwasang Dumaraw. Ang detalye sa balita sa report ni General Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Arestado ang 4 ka high-value target individual sa ginpatikayan nga bypass operation sa barangay Astorga, Dumaraw, Capiz. Ginabantayara sa 43 ka sachet ng suspected shabu kung 300 grams nga nagabalor 2 million pesos ang na-recover sa otoridad kanday alias Junior Chard Noel kag Cecil Lunsay taga-probinsya sang Capiz. Isa sa mga suspect ng ginpahayag anay katako pa sa Armed Forces of the Philippines nga nag-awol o kon absent without official leave. Ang operasyon na nangin madinalagon sa pagpinuligay sa Capiz Provincial Drug Enforcement Unit upod ang Dumaraw Municipal Police Station. Ginpanginbulahan ni PRO6 Chief Brigadier General Josefino Ligan ang madinalagon nga operasyon kay nagpasalig sa mas masangkad pang kampanya batok sa iligal nga droga. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang paging balita, magabukas ang YEP Bootcamp for Young Entrepreneurs kung PYE, ang Department of Trade and Industry, Western Visayas o kung DTI-WB para pasanugon ang pagnegosyo sa mga pamatanon sa riyon. Ang bootcamp kabahin sa Youth Entrepreneurship Program sa Department of Trade and Industry nga nagatuyo na masolusyonan ang kakulungan sa mga formal entrepreneurial skills training ilabi na sa mga pamatanon nga interesado sa pagnegosyo. So kay Daniel Agan, Trade and Industry Development Specialist kag Regional Youth Focal sa DTI Western Visayas, tigpulo ka pamatanon gikan sa klan ng TK Capiz, Guimaras, Iloilo kag Negros Occidental. Ang target na mahana sa bootcamp humalin Hulyo 29 tubtob Agosto 1. Ang 3 kadlaw nga bootcamp ang ginatanyag sa libre sa tanan nga pamatanon edad 18 tubtob 30 anyos nga tag-iyaw kun opisyal sa rehistrado nga negosyo nga nag-operate sa hindi magdubo sa isa ka tuig. Sa pagpakigbahin sa bootcamp, lakip sa mahimatunan sa mga pamatanon ang business identity building, design thinking and business model canvas, customer-centric marketing, streamlined operation, kag digital transformation, pati na ang financial management. Sa mga interesado, mahimo mag-apply online tubtob Hulyo 10. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa kaangot kabalita, naglabot na sa 331 kapamatanon sa riyon ang nahana si dalom sang Youth Entrepreneurship Program o kun YEP sa Department of Trade and Industry,
Western Visayas. Sunod kay Daniel Agan, Trade and Industry Development Specialist kag Regional Youth Focal Person sang DTI Region 6. Humalin singin siguro ng IEP sang 2019, may 112 ka out-of-school youth, 111 ka in-school youth, kag 108 ka youth with disability ang naharas ang ahensya. Ang IEP isa ka programa nga gintukod para pabaskugon ang mapamatanon sa patag sang pagnegosyo. Inagabulig sa pagdevelop sa mga entrepreneurial skill sang pamatanon, pilagi sa komprehensibo nga package sang intervention, kangay sang coaching kag mentoring kag paghatag oportunidad na maka-access sa pitching events, trade fair, kag industry visits. Radyo Pilipinas News. Naghiwat ang Department of Trade and Industry kun DTI Iloilo katuwang ang Department of Agriculture kag Sara Municipal Government sa paghana sa cacao production sa Sara Iloilo sining karon lang. Ang paghanas ginpakigbahinan sang 80 tanan ka cacao farmers sa Banwa. Sunod sa DTI Iloilo kabahin ini sa mga pagtingwa sang ensya nga mahatagan sang nagaigo nga technical skills kag hibalo ang mga cacao nursery operator para maging produktibo ang ila pagpanguma. Pinaagi kay Relvin Paragua, isa ka cacao expert, gintudlo sa mga manguma ang tuhoy sa good agricultural practices, integrated pest disease kag nutrition management, pati na sa modern propagation techniques. Ang iya presentasyon naging sundan sa demonstration sa cacao grafting kag farm establishment. Lubos naman ang suporta ni Sara Mayor Jana Ying sa aktibidad kay gininganyo ang pag-adapt sa integrated agroforestry system ukon ang pagtingob sa kakao, kape kag lubi sa saging bilang intercrop agud nga mapadamo pagid ang posible palangitan-an sang mga manghuma. Radyo Pilipinas News. Samtang nag-graduate na nga cum laude sa University of the Philippines, Visayas o kun UPV, si Neme Arwin Castillo nga scholar sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kun DAB-FAR6. Bilang padya, si Castillo ang ginhatagan sa ahensya sa plaque, certificate kag 20,000 pesos nga personal nga gidho ni DAB-FAR6 Regional Director Remya Apari. Si Castillo nga beneficiaryo sang FSP FILG Scholarship ang ginkilalaman bilang pahinungod volunteer nga nagapakita sang iya pagbalanse sang academic excellence kag civic responsibility. Si CD Chris Palmon nga isa ka FSP FILG grantee ang nagbato naman sang B-FAR6 Best Student in Coastal Resource Management Award. Radyo Pilipinas News. Ginasaulog sa probinsya sang Antique ang 2025 Provincial MSME Summit nga sunod sa provincial government pasidungog sa mga micro, small, medium enterprises sa probinsya. Ginakilala sa Department of Trade and Industry kun DTI Antique kag provincial government ang dako nga kontribusyon sang MSME sa ekonomiya sang Antique. Ginpayag ni DTI Antique Provincial Director Mary Jade Gonzalez nga pinaagi sa summit matuduan ang mga negosyante sa probinsya sa pagbaligya sa ilang mga produkto, mapadako ang ilang negosyo na makahatag sang dugang nga trabaho sa mga Antikenyo. Radyo Pilipinas News. Livelihood Grant, balor 600,000 pesos, gin-turnover sa Sustainable Livelihood Program Association sa probinsya sa Antique. Negosyo sa duha ka SLPA, ginbuksa na. Ang detalye sa balita sa report ni Marian Grace Arañata. Radyo Pilipinas Report. Nag-turnover sang 600,000 pesos nga livelihood grant ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa isa ka Sustainable Livelihood Program Association sa Antique sining karon lang. Gimbaton sang samahan kapwa SLPA sa San Remeo ang livelihood grant para sa rice ug retail business sang asosasyon. Ginpangunahan ni SLP Implementing Project Development Officer Dominic Muetan kag Monitoring Project Development Officer Bona Magbanwa ang ceremonial turnover sang cheque sa asosasyon. Samtang opisyal na nga gin-launch sang duha ka SLPA gikan sa munisipalidad sang Simbalom ang ilatag sa ka business projects matapos nga nakabaton sang 600,000 pesos man nga grant gikan sa DSWD SLP. Isa ka karavan ang ginhiwat halin sa town proper sang Barangay San Juan padulong sa kalapit nga munisipalidad sang San Remeo sang San Juan Water Refilling SLPA bilang tanda sa pagbukas sang ilang water refilling station nga negosyo. Nagbukas man ang Iglanot Rice and Feeds Retailers SLPA sang ilang business venture sa Barangay Iglanot.
Ang SLP isa ka community-based program nga nagahatag sa capacity building para mapakamaayo ang socio-economic status sa mga benepisyaryo. Kinapatuman ang SLP sa duha ka track program. Ang una nga track amo ang Micro-Enterprise Development Track nga nagasuporta sa micro-enterprises para mangin organizationally kag economically viable, kag ang ikaduha nga track amo ang Employment Facilitation Track nga naga-assist sa mga partisipante para maka-access sa nagakaigo nga employment opportunities. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang pagid nga balita, linibo ka panimalay sa Antique ang ginalauman nga makabenepisyo sa 500 subsidy program sa provincial government. Ang detalye sa balita sa report ni Hope Torrichante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Linibo ka panimalay sa Antique ang ginalauman nga makabenepisyo sa 500 peso subsidy program sa provincial government. Sa ginhiwat nga special meeting sa Provincial Development Council, ginpahayag ni Governor Paulo Javier na kapin 46,000 ka household sa probinsya ang makalibre sang kuryente pananglit mapatuman na ang subsidy nga 500 pesos sa mga bill sa mga konsumidor. Suno kay Javier, ang matipid sa kuryente sarang pa magamit sa mga pumuluyo agod ibakal sa iban pang kinanglanon kaangay sang pagkaon upon ibayad sa pagtuon sang kabataan. Sa piyak nga bahin may ara sang masobra 169,000 nga konsumidor sang kuryente sa Antique. 154,000 diri sa Antique Electric Cooperative, samtang 15,000 naman sa Aklan Electric Cooperative. Para sa Bagong Pilipinas, Pope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang pagid nga balita, puno sa paglaom ang Carolano Tribal Association sa Kabangkalan City, Negros Occidental agud mapasanyog ang ila asosasyon. Suno kay Mr. Genesio Medes, Secretary sa asosasyon, plano nila nga magpahamtang sa meat stand agud makabligya sang karne sang baboy. Nabuluhan nga lakip sa mga ginhatag nga bulig sa Department of Agriculture, silalom sang kabuhayan at kaularan ng kababayang katutubo o kung 4K program ang livestock assistance bulig nga napadako sang Katrika. Nagapati si Medes nga maayo ang ila lokasyon sa Kabangkalan para makaganyat sa mas madamo nga bumalakal bangod na patungan sila sa Negros Occidental kag Negros Oriental. Ang Katrika may ara sang kapin 500 ka membro sa dindo sa diri ang mga opisyal sang asosasyon. Kinahingo sang sekretary ang kaanga niya nga membro nga buligan ang Tribal Association agud mangin kilala kag makabaligya pa sang mas madamo nga produkto. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. lakip ang Carolano Tribal Association sa Kabangkalan Negros Occidental sa mga benepisyaryo sang kabuhayan at kaunlaran ng kababayang katutubo kon 4K program sang Department of Agriculture. Sabahin sang Katrika, mga ulutanon kag kararuton ang ilang mga major nga produkto. Magluwas diri na pasanyog Manila mga karbaw kag baboy ginhatag sang DA bilang dugang nga panangabuyan sa piyak sini. Nagpagpanghangkat para sa mga membro sang Katrika ang pagbaligya sang ilang mga produkto. Sunod kay Miss Julina Largado, Assistant Secretary sa asosasyon, nabudlayan sila magpresyo sa ilang mga produkto bakod baratong pagbakal sa ilang mga produkto pag-abot sa mga merkado. Sa karon ginalusok sa asosasyon ang Bagsakan Center o kon Food Terminal agon makabaligya sang ilang mga produkto kag sa baylo ang mga bumalakal direktaman nga makabakal sa mga manguma lakip sa Katrika sang mga agri-produce. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 4:29 na sa hapon. Kagamoy adto ang mga balita na tipon kag ginbantayan sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Para sa Daniels Bus mga adlaw sang Miyerkules, Hulyo 9, 2025. Sa ngalan sa akong mga katuwang teknikal, Engineer Roy Louie Gaypang sa studio, kami Sir Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang inyo ng intag balita, JP Hermas. Manamong salamat sa inyong pagpamati. Maayong hapon, Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.